Kalingap Edu labis nga pong nag-aalala, no, at hindi nga po mapakali sa kanyang nabalitaan at nakita. So nakailang balikan na po siya dito pero still ganun pa rin po ang kanyang nadadatnan. So ito po yung mahirap. Wala po siyang contact kung ano po nangyari, kung kailangan ba nila ng tulong. So napakabait, napaka-gentleman ni Eds. Kaya sa lahat ng nagre-reaction kay Eds, no, di po natin maiaalis sa kanila kung bakit puro positive and good vibes po yung ibinibigay po nila. Kasi kung tutuusin, napakabait po ni Eds. Ginagawa po niya lahat, no, para matulungan niya ang kanyang mga beneficiary. At kita din po natin kung gaano nga po kasipag. So, ngayon, na masasabi ko sa part 22 na ito na po talaga yung inaabangan po natin at naway magkatuluyan na po talaga sila kasi nga tila ba may basbas na ay sana all, no. Napaka-generous po kasi ni Edu, masasabi mo po talagang napakaswerte ng babaeng mapapangasawa niya, magiging girlfriend niya, kasi nga kita po natin, iniisip po niya una yung kalagayan mo, yung damdamin mo, mapapasama ka ba, okay ka ba, kagaya nga po ng kanyang mga beneficiary, no. Itunuturing niyang parang pamilya niya po, kasi grabe kung mag-alala no, todo effort po talaga itong si Edu. Mararamdaman mo po talaga sa kanya na sincere siya sa lahat ng ginagawa niya, di ba? Yun naman po talaga yung kailangan, no. Parang hindi nag-ooperate, mga kalingap. At medyo nag-aalala ako kasi siguro mga 1 linggo ko na siya napapansin. Nandito tayo ngayon mismo sa kanyang tindahan. Ito po mga kalingap. Ilang beses noon ako nang nakita itong sarado. At medyo parang siguro nag-aalala ako baka kung ano nangyari sa kanila, no? Baka may problema nangyari or hindi sila sanay sa mga kapag kaya siguro nagka-problema, medyo nalugi. Tingnan natin nga kung mukhang wala naman dito po kaya na nakikita natin parang naman po, parang abandonado yung parang wala pong laman ngayon. At ilang beses ko na rin sila dito i-check sana na bisitahin. Kaya lang, yun nga, dahil palaging sarado, hindi ko talaga sila mapuntahan. Para sa akin, mas mainam po talagang puntahan ni Edu, no, kung saan man po nakatira ang kanyang beneficiary para malaman kung bakit ilang araw nang hindi nag-ooperate. Baka totoo ngang may nangyaring masama, at kailangan po nila ng tulong. So alam naman po natin na napaka-busy din po ni Kalingap Eds at hindi niya po lahat-lahat na pupuntahan kasi nagjo-duty po yan sila kay Kalingap Rab, nakatoka po yan sila sa pag-i-scout, pero thankful pa rin po tayo at thankful pa rin po ang kanya mga beneficiary, kasi biruin nyo yan, napakabait na tao, oh my God, same as Kalingap Rab, kaya bumubuhos at deserve ni Kalingap Eds lahat ng biyayang natatamasa ho niya.